So we greet you. Good morning, everyone. So, ayan. So, tayong lahat ay lalapit ngayon sa binigay nyo nga po sa amin, Panginoon, to be here, Panginoon, sa iyong panambahan, Panginoon.
As we pray right now, Panginoon, we ask for your presence to be here in this place, Panginoon. Let this place, Panginoon, be a safe place for everyone, Panginoon. Na naririto, Panginoon, sa mga taong papunta pa lamang po, Panginoon. Gayun din po, Panginoon, sa mga taong, sa mga heartmates, Panginoon, nakasama po namin online, Panginoon. Let this place, Panginoon, be a safe place virtually, Panginoon, sa kanila po mga tahanan, Panginoon. And we continuously pray, Panginoon, sa mga kapatid po namin, Panginoon, na papunta pa lamang po, Panginoon, sa iyo pong iglesia, Panginoon, na ikaw po, Panginoon, ang patuloy po, Panginoon, na mag-ingat po sa kanila, Panginoon, sa kanila pong pagpunta, Panginoon, sa iyong tahanan, Panginoon. Kaya naman sa mga oras nito, Panginoon, we pray, Panginoon, na give us excitement, Panginoon, to worship you, Panginoon, to listen to you, Panginoon, and to be here with you, Panginoon, sa mga oras nito, Panginoon. We pray, Panginoon, to open our hearts, Panginoon, to open our minds, Panginoon, to listen, to understand, and to accept, Panginoon, ng mga bagay, Panginoon, na gusto nga po kaming turuan, Panginoon. We are eternally grateful, Panginoon, and help us be more grateful sa iyong presensya, Panginoon, sa mga oras ito, Panginoon. And as we pray right now, Panginoon, sa ayong prayer items, Panginoon, samahan mo nga po kami, Panginoon, as we follow along this list, Panginoon, at ikaw lang po maitaas sa mga gawain po namin ngayong hapon ito.
Good morning po sa ating lahat. Good morning. Sa umaga po bang ito ay tayo ba'y pinagpala ng Diyos? Ang totoo niyan ay talagang pinagpala tayo ng Diyos. And it's a matter of the heart. Nakikita natin yung pagpapala niya. Amen. Sa lahat ng pinagpala ng Panginoon, pwede ba natin palakpakan natin si Lord? Woo! Thank you, Lord. Sa umagang ito, sama-sama tayo magpuri sa Diyos. Di talaga tayo karapat-dapat sa lahat ng pagpapala o sa kabutihan at pag-ibig ng Diyos. Pero ito ibigay niya sa atin. Amen. Di ay nagkatipon sa ngalan mo, Panginoon. Ang lahat ay nag
ng pag-ibig mo sa amin. Tulad po, Lord, sa verse na ito. Na sobra, Panginoon, yung binigay mong pagmamahal sa amin. Na kami, Lord, itinuring mo pang anak mo, Panginoon. Tingnan niyo kung gaano kalaki ang pag-ibig sa atin ng Ama. Tinatawag tayo mga anak ng Diyos at yun nga ang totoo. Ang dahilan kung bakit hindi tayo nakikilala ng mga makasanlibutan ay hindi nila kinikilala ang Diyos. Lord, we thank you. Dating kami hindi kinikilala sa iyo, Panginoon, na dating ang alam lang namin, Panginoon, yung pag-ibig na sumasapat sa puso namin, Panginoon. Salamat, Panginoon, dahil sa lawak ng pag-ibig mo, Lord. Nakikita namin ngayon lahat ng kabutihan mo. Lahat ng nangyayari sa aming mga buhay. Lahat, Panginoon, ng pagtutuwid at pagtuturo mo sa amin. Kabilang yung lahat. Kung gaano mo kami kamahal, Panginoon. And as we pray right now, Lord, may we find, Lord, ourselves. Nagpapakumbaba sa iyo, Panginoon. Nilalatag po namin lahat ng akala po namin mataas sa aming mga buhay. Mga bagay na pinahahalagahan po namin, na akala po namin yun ang sumusukat sa kung gaano kami, Panginoon, sumasapat sa buhay. Patawad, Panginoon, dahil ang totoo po pala niya, Lord. Napakalaki ng pag-ibig mo sa amin. At yun, Lord, ang sasapat sa mga buhay po namin. Kaya, Lord, sa umagang ito, as we are standing, Lord, in front of you, binababa po namin ang aming mga puso. At itinataas po namin sa iyong pagsamba. Dahil ikaw ay mabuti, bawat sandali ng aming mga buhay. Sa umagang ito, mga kapatid, ano man ang laman ng ating mga puso, all the prayers na hindi pa nasasagot ng Panginoon, sa mga panalangin sinagot na niya, sa mga bagay na inaasahan natin, ibigay sa atin ng Diyos. Nawa higit sa lahat ng iyon, makita natin si Lord hindi nagkukulang sa mga anak niya na patuloy na nagtitiwala sa Kanya at papasalamat higit sa lahat sa Kanya. Pasalamatan natin ang Diyos sa umaga nito. From the very bottom and deepest cries of our hearts, let's sing the Lord. Bawat sandali sa hanggang buhay ay mananatili, hindi nagpapawi o may kukup
YouTube channel as well. So ayan, meron ba kayo nakakasama? Ulat sa akin. Naka-crop top daw ako. Hindi po ako naka-crop top ako. Hindi naka-crop top ako. Crop polo kasi. Ayan. So, thank you for everyone who's joining us with our online class. And of course, thank you ang ating mga gawain for the meron po tayo charge prayer night at Wednesday, 7 p.m. po. And of course, we have on-site and also have our beginning. Kasi po namin at least 15 minutes before the start. Sama-sama po tayo mag-recharge. Sama po tayo mag-sampalataya. And of course, mag-recharge po tayo. We also have our journey. That's all about knowing more about Christ and becoming more like Jesus Christ. So kung wala pa po tayong Moms. Ayan, that's every fourth Sunday ng buwan. So meron po tayo sa March 22nd. That's 2 p.m. So we encourage every mga nanay and of course every moms out there to join our Heart Moms in Heart Community Church para tayo po lahat ay makapagpalakasan. And of course, we have our ministries, ang Spoiled na Music Team. Ayan. Meron po silang mga bagong laruan dito po sa unahan. Ayan. We also have our ushering team. Yung mga nag-welcome po ay nag-organize sa ating class. We have also our finance team, admin and production. So, kung gusto po natin sumali sa ating mga ministries, join us on our ministries po para kasali po tayo at ginagawa po namin sa loob po ng ating. We also have our campus hangout with our fellow youngsters. Unfortunately, meron po tayong 2 Fridays, o magsa-summer. Hindi, kailangan din po nila ng bakasyon para mapahinga po sa kanilang mga academics. And of course, we also invite ang mga kabataan po. That's on Polo National High School. Ayan, yung location po ay to be announced. That's every Friday, 11:30 a.m. onwards. We also have our Bible studies po. That's Fridays as well sa may Bukawi. So kung gusto po natin i-open ang ating mga tahanan to our Bible study, maluto po ng salita ng Panginoon. Feel free to tap on us as well para ma-schedule po natin ang Bible study. And of course, we have our Beat the Hit campaign. We are on our 9th month. 9th month na po, konti na lang. Malamig po siya ngayon no? Malamig na ngayon. Si bagong linis po yan, kakalinis na po yan kahapon. Ngayon po parang kailangan ko na ulit mag-jacket. Kaya di na po pumeso sa unahan kasi nilalamig na po ako dyan. Kaya na siya. Ayan. And of course, ayan. Dito pala ako sa church. Ayan. So of course, on March, ayan, dito po natin isa-celebrate ang our Heart Community Church first year anniversary. Ayan, that's on March 29, 2026. 10 p.m. po yan. So we encourage everyone to join us here in our sanctuary para makasama po namin kayo sa aming pag-celebrate po ng ating first year anniversary. We also have our anniversary shirts. Ayan, nakaraan po meron na nag-model dito. And of course, that's order na po kayo. That's 499 pesos per adult size and 399 pesos
also have our fill-up forms. Ayan, meron po kami sinod na Google Sheets sa ating GC. So that, fill that up and makakasama na po kayo sa ating I think ito po yung last Sunday na pwede po tayo magbayad. So ayun po, we encourage everyone, pwede po kayo humabol hanggang 11:59 PM mamaya. Pwede po kayo mag-send para po makasama po kayo sa ating anniversary. Ayan. And pwede po tayo magsukat ng t-shirt yan, pwede po tayo and of course, please follow us on our socials. That's Facebook, Instagram, TikTok, and YouTube channel. Just search Heart Meets or Heart Community Church and makikita po ang aming pages online. So join us. Please feel free to like, share, follow, and subscribe po sa ating mga socials para makapag-connect pa rin po tayo via online. So sa mga oras pong ito, tayo po ang dadako na po sa pinaka-importanting part ng ating gawain sa umagang ito, which is ang Word of God. Kaya naman po ay i-invite ko na po ang ating senior pastor, Pastor Marlon Meneses. Hindi po kayo magkakaroon ng t-shirt pag wala pong bayad. We will be strict on to that. Pwede ba yun mga kapatid? Kasi po ito po ay para po sa kaluwalhatian ng ating Panginoon. And without further ado, tayo po ay dumako sa salita ng ating Panginoon. Sabi nga ni Brother Mark kanina, kung ililingon ninyo, iikot ninyo ang inyong mga paningin, ay makikita natin na in the past a week, binuhusan tayo ng ating Panginoon ng pagpapala. Masasabi natin na bubuhos talaga ang pagpapala ng ating Panginoon. Napakabuti ng ating Panginoon sa ating pong buhay. Pwede ba tayong palakpakan ng ating Panginoon? Sige po, kaya naman, hindi tayo mag-asawa na magpasalamat sa ating Panginoon. Tayo po ay tuloy-tuloy lang sa ating serye, Grateful to the One. Ang title po ng ating pag-uusapan is, Why Gratitude Matters. Ayan. Ayun. Gumana rin ang aking keyboard. Why Gratitude Matters. In Philippians chapter 4, beginning from verse 10 to 20. Please open your Bible with me. Basahin po natin sa ESV translation. In Philippians chapter 4 or Pilipos 4, 10, 20. Okay? Ang sabi po dito sa verse 10, I rejoice in the Lord greatly that now in length you have revived your concern for me. You are indeed concerned for me, but you have no opportunity. Not that I am speaking of being in need, for I have learned in whatever situations I am to be content. I know how to be brought low, and I know how to abound. In any and every circumstances, I have learned the secret of facing plenty and hunger, abundance and need. I can do all things through Him who strengthens me. Yet it was kind of you to share my trouble, and you Philippians yourselves know that in the beginning of the gospel, when I left Macedonia, no church entered into partnership with me in giving and receiving except you only. Even in Thessalonica, you sent me help for my needs once and again. And last verse 17 to 20, not that I seek the gift, but I see the fruit that increases to your credit. I have received a full payment and more. I am well supplied, having received from Epaphroditus the gift you sent, a fragrant offering, a sacrifice acceptable and pleasing to God. And my God will supply every needs of yours according to His riches in glory in Christ Jesus. To our God and Father be the glory forever
Panginoon, sa aming kinabihan. Wala pong ibang maitaas, Panginoon. Hindi po ang pastor po namin, hindi po ang sangkatauhan, hindi po ang sino man sa amin. Walang sino man, Panginoon, ang maitaas, kundi po lamang, Panginoon, ang maitaas sa aming kinabihan. Maraming salamat, Panginoon. At huwag po hayaang matapos ang aming pong pag-aaralan na hindi po namin maranasan ang iyong presensya sa lugar. Kung meron po kaming nanaisin, Panginoon, na higit sa lahat sa aming buhay, yun po ay makasama ka at maranasan ang iyong presensya. Sabi, thank you, Lord Jesus, and let your words speak to us, O God. Salin ito, napakagandang talata ito mula sa ating Panginoon, especially sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Pilipos. Ito po ay nagpapakita na kahit po tayo ay dumaraan sa samot-saring mga problema, is meron pa rin kaparaanan po ang bawat isa para tayo po ay magalak sa ating Panginoon. Alam niyo po, nakakatuwa, no? Kasi po yung scenario po ng aklat po ng Philippians, si Paul po ay nagsulat para sa mga taga-Pilipos to encourage each and every one of them. Sa kabila ng siya po ay nakakulong. Imagine mo yun, no? Imagine mo tayo po yung nasa kalagayan po ng Apostol Pablo at tayo po ay nakakulong. Imagine. Tapos sumulat siya sa mga taga-Pilipos to encourage the Philippians. Kasi po, ito pong mga taga-Pilipos is very dear kay Apostle Paul. Kasi kasabi nga doon, sobra siya nagpapasalamat. Kasi po, sa simula pa lamang ng kanyang ministeryo, ito pong mga taga-Pilipos, ang isa po sa masasabi nating naging pundasyon or unang-unang tumulong kay Apostol Pablo sa lahat ng aspeto ng kanyang ministeryo. Kaya naman, kitang-kita niya kung paano siya, kung kitang-kita sa kanyang puso, kung paano siya mag-appreciate sa mga taga-Pilipos. At syempre, itinaas niya rito yung pagkilos ng ating Panginoon sa kanyang buhay, okay, sa kanyang ministeryo. Now, pag-usapan natin, bakit nga ba mahalaga yung gratitude? First question, what is gratitude? Actually, when we talk about gratitude, ang unang-unang pumapasok sa ating isipan, akala po natin the word gratitude itself ay pagtingin lang na marunong tayo magpasalamat sa ating Panginoon. Hindi po ganon. Kasi po, ang sabi po, based sa aking research, gratitude is when you recognize the good things in your life and feel thankful for them. Whether they come from people, nature, or life situations. So, ibig sabihin pala, as simple as this, pag sinabi palang gratitude, it's more on appreciating kung ano yung meron ka sa buhay mo. Yung pala yun. Tingnan mo yung katabi mo. Pwede mo tanongin siya, kapatid, na-appreciate mo ba kung ano yung meron ka ngayon? Kasi po marami pong tao sa paligid, they don't know how to appreciate kung ano yung meron sila ngayon. They always compare yung kanilang sitwasyon sa sitwasyon ng iba. For example, pinagkatiwalaan ka ng Panginoon ng isang trabaho. Okay? Sino rito may trabaho? Taas ang kamay. Okay, wala. Sino rito hindi pa nagtatrabaho? Wala pa. Sige. Okay lang yan. Eventually, magkakaroon din tayo ng trabaho. Most of the time, hindi lang naman sa trabaho, actually, sa lahat ng aspeto ng buhay. For example, you are praying na, Lord, bigyan mo po ako ng trabaho. Kahit ano po, gagawin ko po, basta importante, meron po akong trabaho. At alam ko po, makapagbibigay po ako ng kalahatian sa'yo. Okay? Pinagkatiwalaan ng ating Panginoon ng trabaho. Then again, after 3 months, sobrang grateful yan, sobrang thankful yan sa ating Panginoon. But eventually, as time goes by, ang nangyayari, ganito yung nangyayari. Nakikita niya, okay, na parang mas maganda yung trabaho ng iba. Okay? And somehow siya, parang ang hirap-hirap na. Imagine nyo, di pag trabaho ganon, sa unang na-enjoy mo, especially kapag na-receive mo na yung unang sahod, diba? Bili rito ng ganyan, bili rito ng ganito, and eventually, parang dumarating na, reklamo na tayo ng reklamo sa ating trabaho. And somehow, we try to compare yung ating sitwasyon sa sitwasyon ng iba. Okay? When we say gratitude, kapag sinabing thankful po tayo, you will never try to compare yung iyong sarili sapagkat parehas naman tayong pinagpala ng ating Panginoon. Are you getting my point? Okay? Kasi nga, blessed po tayo eh. Tingnan mo yung katabi mo. Sabi mo sa kanya, blessed tayo eh. Kung ano man yung meron ka ngayon, remember this, tingnan nyo ito mabuti. Kung ano man yung meron po tayo ngayon, hindi po sa lahat ng pagkakataon, meron yung iba na meron ka. O, tama. Hello, naiintindihan ninyo? Nagets ninyo? Parang ganito yan. Reklamo tayo ng reklamo kasi wala tayong pera. But actually, meron naman. Okay? Hindi tayo nagreklamo dahil wala tayong pera. It's that, nagreklamo tayo kasi yung gusto mong pera na meron ka dapat, wala ka. Yun yung issue eh. Tama? But listen to this. Di ba? Sinasabi mo wala kang pera, eh iba nga walang-wala talaga eh. Di ba?
Nagrereklamo tayo sa pagkain. Okay? Pag nagluto yung magulang natin, for example, ano bang paborito ng sangkatauhan ngayon? Gulay, di ba? Ang gustong-gusto yung gulay, no? Minsan, especially yung mga bata, nagdadabog pa, ano ba naman yan? Gulay na naman. Di naman kaya ako kasi hindi ako mahilig sa paksiw. Ano ba yan? Paksiw na naman. Pero kumakain ako ng paksiw, sadyang hindi lang ako mahilig. Pag pinagain niyo ako ng paksiw, kakainin ko naman yan. Pero kung merong iba, mas much better. Hindi tayo magtatalo. Okay? Kasi I've learned the secret na magpasalamat sa ating Panginoon. Kasi somehow, if we don't know how to be thankful sa ating Panginoon, kapag hindi tayo thankful, kadalasan hindi mo napapansin, nakaka-open tayo ng ating mga kapatid sa pananampalataya. Are you getting my point? Diba? Diba? So, don't ever try to compare ang ating mga sarili sa mga pagpapala ng iba. Okay? From this passage, we can identify the 3 E's that believers reason to be grateful. Okay? Short, okay? Gratitude, the feeling of being thankful and appreciating what you have. Okay? 3 S. 3 E's pala, S. Iba pala yung 3 S. Sa Valenzuela pala yun. 3 E's that gives believers reason to be grateful. Okay? Ano ba yung 3 bagay na ito? Tandaan po natin listen to this. Gratitude is a central mark of Christian life. Kapag tayo po ay mga Kristiyano, pwede ko ba makita yung mga Kristiyano? Okay. Kung ikaw, alam mo sa sarili mo na ikaw ay Kristiyano, hindi pwedeng mawala sa buhay natin yung pagkakaroon ng gratitude heart, pagiging thankful sa ating Panginoon. Kasi po, ito ay yung isang unang-unang tanda na ikaw ay mananampalataya. Okay? Kapag ang isang Kristiyano hindi thankful, maybe may problema yan sa pagkakilala sa ating Panginoon. Okay? Sapagkat, gratitude is a central mark of Christian life. Even while in prison, Paul expressed joy and thanksgiving. Imagine mo yun si Pablo, bagamat siya'y nakakulong, he can definitely declare na meron siyang kaligayahan sa kanyang puso. Di ba? Kapatid, ikaw, kamusta ang puso mo ngayon? Kamusta ang puso mo ngayon? Masaya ka ba ngayon? Marami ka bang problema? Okay? Alam niyo po, matututo pa tayo kay Apostle Paul. In Philippians chapter 4, verse 10 to 20, Paul thanked the Philippians for their generosity, but ultimately, his gratitude pointed to God Himself. Now, let's talk about 3 E's that gives believers reason to be grateful. Nakakabulol pala yung 3 E's, ano? Okay. In verse 10 and 14-16, tagtalon po tayo. Basahin po natin yung verse 10. Tingnan nyo ito mabuti. Sabi po ng ating Panginoon, I rejoice in the Lord greatly that now at length you have revived your concern for me. Sabi po na Apostle Paul, you were indeed concerned for me, but you have no opportunity. Sabi niya sa mga taga-Pilipos, ako'y nagagalak sapagkat alam ko na lubos ang inyong pagmamahal at pagmamalasakit sa akin. At katunayan, binuhay nyo. Okay? Nagpapatuloy yung inyong concern sa akin. Yun nga lang, wala nga lang kayong pagkakataon. Why? Kasi nga nakakulong sa Apostle Paul. Gets natin? And if you're going to jump verse 10 to 16, ito po yung sabi ni Apostle Paul. Okay. Yet it was kind of you to share my trouble. Okay? Itong mga taga-Pilipay, sila yung nag-share ng trouble na kay Apostle Paul. Nakikibahagi sa pinagdadaanan ng Apostle Paul. And you Philippians yourselves know that in the beginning of the gospel, when I left Macedonia, no church entered into partnership. Okay? So, ibig sabihin, habang nagbiministeryo si Apostle Pablo, hindi siya nagbiministeryo mag-isa. Gets natin? Itong si Apostle Pablo, alam naman natin, na sa panahon ng mga apostol, napakahirap po magministeryo. At sake po ang buhay ng bawat mananampalataya. Actually, makita lang sa panahon nila na nagkakatipon tayo patungkol kay Kristo. Alam niyo po, pinakamagaang sa atin, itali po sa poste tapos sunugin ng buhay. Ganun po katindi. Ayaw po nila sa pagtitipon ng mga Kristiyano. Pero itong mga Macedonians, though hindi madali yung ministeryo ng Apostol Pablo, but listen to this. Sila yung nakipag-partnership kay Apostol Pablo. In what aspect? By giving them monies to support, etc. At lahat ng mga pangangailangan ng Apostol Pablo. With me in giving and receiving. Except you only. Kayo lang mga taga-Pilipos ang nag-iisang sumuporta sa akin, sabi ng Apostol Pablo. Even in Thessalonica, you sent me help. Kahit saan dako, parating nagpapadala ng tulong itong mga taga-Pilipos for my needs once and again. Okay? Napakaganda nito. Tandaan po natin, verse 10, then jump to 14 to 16. Dito pinakita ng ating Panginoon, okay, reasons why gratitude is very mahalaga sa ating buhay. Number 1, grateful for God's encouragement.
Number one is encouragement. Pag sinabi po natin encouragement, hindi lang po ito basta yung pinapalakas lang po tayo, but rather, He gives someone, He gives person, He gives people to encourage each and every one of us. Alam niyo po, ang galing po ng ating Panginoon. Why? Sa mga panahon na lungkot tayo, sa panahon na kailangan mo ng karamay, na piling mo mag-isa ka, that is the time na tayo po ay pinapakilala ng ating Panginoon sa mga kapatid po nating mananampalataya. Hindi lang para magkaroon po tayo ng bagong friends, but rather for us to be encouraged sa buhay nila. Kaya gusto ko pong malaman po ninyo, ang buhay po ng mga kapatid po natin ngayon, tignan mo yung katabi mo ngayon, believe me or not, encouragement yan eh. Isa yan sa dahilan kung bakit ka nagpapatuloy sa pananampalataya. Kasi po, dalawa lang po ang impact po ng ating po, mga nakakasama po natin. Kaya naman sa Apostle Paul, nire-remind po tayo, piliin po natin mabuti kung sino po yung mga makakasama po natin. Kasi po, kung kasama mo, parating matigas ang ulo, malamang sa malamang, isa ka sa matigas ang ulo. Gets natin? Hello? Shopee? Kung ang kasama po natin, mahilig po mag-church, tapat po sa ating Panginoon, eh wala pong problema. Malamang sa malamang, it will be the reason or influence us para magpasalamat din at lumapit sa ating Panginoon. Are you getting my point, brothers and sisters? Kaya nga po yung kasabihan, di ba po, sabi po, same feathers, flocks together. Okay? Kapag may nakita ka na parehas kayo ng ginagawa, malamang sa malamang, parehas kayo ng attitude. Parehas kayo ng lifestyle. Okay? So, imagine mo yon. Kapag meron kang kaibigan na tinutulak ka sa pagbibisyo, malamang sa malamang magbisyo ka rin. Kasi po, yun po yung encouragement na dinadala po sa atin. And actually, hindi siya encouragement. But listen to this. Sa mga panahon na tayo po ay malungkot, sa mga panahon na tayo po ay nangangailangan ng tulong, ang ating pong Panginoon ay tapat at kahit kailan hindi niya po tayo hinayaan na maghina, but rather, He gives people, person, to help us to be encouraged sa presensya ng ating Panginoon. Are you getting my point? Malaking bagay po yun. Kaya nga mamaya maganda po yung tanong po natin sa ating pong breakaway eh. Sa breakaway kanta, I spread my wings and to learn how to fly. Okay? Napakaganda. Kasi po, importante po ito. May mga pagkakataon, tingnan nyo itong mabuti. Magkakaroon po tayo ng tampuhan sa isa't isa eh. Kasi normal, tao tayo eh. Tingnan mo yung katabi mo, tao ba yan? Tao naman, no? O, humihinga pa ba? But listen to this. Don't forget na somehow or some way na yung tao na yan, nakakatampuhan mo, kasamaan mo ng loob, minsan, o kasabihin mo madalas, may parte pa rin sa buhay mo yan kung bakit ka nakapagpapatuloy. Kasi ang dali pong takpan eh. Ang daling palitan, especially kapag, sabi nga ng kasabihan, di ba? Kapag gumawa ka ng 10 tama, isang mali lang yan, mas na-highlight na yung mali. Nakita na lahat ng mali. Gets nyo? Especially maraming ganyan eh. Di ba? Hindi na-appreciate yung ginagawa natin. But listen to this. Sa mga panahon na tayo po ay hinang-hina, nakita ng ating Panginoon yung ating pangangailangan. Kailangan po natin ng encouragement. Kailangan po natin ng someone who will teach us and encourage us to be closer sa ating Panginoon. Paul rejoiced because the Philippians encouraged him through their generosity. Okay? Though hindi naman sa lahat ng pagkakataon ay kaya natin gawin ito mga taga-Philippians, but one thing is for sure, naniniwala ako na wala pong Kristiyanong hindi generous. In short, walang Kristiyanong madamot. Hello? Wala pong Kristiyanong madamot. Maniwala kayo. Maniwala kayo sa akin. Walang Kristiyanong madamot. Kapag totoong Kristiyano yung nakita mo, malamang sa malamang, kunyari sakay kayo ng jeep, unahan pa yan kung sino magbabayad eh. Hindi yung pakiramdaman kung sino yung unang hugot. Di ba? Kasi ngayon maraming scam eh. Ano yung scam? May cash ka ba dyan? Sige, Gcash ko na lang sa'yo ha. Scam yun, kapatid. Hindi naman sabi mo sa katabi mo, scam yun. Scam, di ba? Pero for those people na generous, hindi na-issue sa kanya, sige ako nang bahala. Huwag ka nang humugot. Huwag ka nang mag-send Gcash, ako nang bahala. Pinagpala ako ng Panginoon eh, dahil sa buhay mo. Intindihan natin. Okay? Their partnership reflects God's care and serve to strengthen Paul in his ministry. Okay? Yung tulong na nagagawa nito mga taga-Philippians, siya talaga yung masasabi natin, hindi lang simpleng partnership eh. Hindi lang basta naging katuwang, kundi naging sandigan ng kanyang ministeryo. Though, ang unang-unang sandigan ng ministeryo ni Paul, siyempre walang iba kundi ang ating Panginoon, but God used someone, o ibig sabihin, ng ibang mga tao, para makita ni Paul na there's no reason to give up.
Are you getting my point? Walang dahilan para manghina. Walang dahilan para hindi magpatuloy. Walang dahilan para hindi umatin ng Sunday service. Kasi nga, hindi dahil gusto mo lang umatin ng Sunday service because there is someone na alam mong makapagpapalakas ng yung spirituality na pinagkatiwala ng Panginoon para lang sa'yo. Amen. Pwede bang palapakan natin ang ating Panginoon? Importante po ito that we learn how to be grateful sa lahat ng aspetong ginagawa ng ating Panginoon. Kasi alam ng ating Panginoon na kailangan mo ng encouragement. Tingnan mo yung katabi mo, sabi mo sa kanya, kailangan ko ng encouragement mo, kapatid. Kailangan natin encouragement. Listen to this, hindi ka parating malakas Tingnan nyo ito mabuti. Kaya nga, nag-remind si Apostle Paul in 1 Thessalonians chapter 5 verse 11, therefore, encourage one another and build up one another just as you are doing. Magpalakasan kayo. Are you getting my point? Magpalakasan. Huwag kayong parang mga talangka. Alam niyo yung attitude ng mga talangka? Kapag may nakikitang umaakyat sa bangka, ang ginagawa, hinihila, yung papataas, ayaw nang nauunahan. Tama? Meron bang ganun sa atin? Wala pong ganun. Hopefully walang ganun. Okay? Maging kagalakan natin kapag ang isa sa atin ay naitataas. Hello? Parang di kayo masaya. Maging maggalak po tayo kapag meron po sa atin na po-promote. Alam niyo po, kagalakan po ito ng mga pastor. Kapag meron pong na-promote po sa atin, kapag meron po sa atin binless ng ating Panginoon, isa po kami sa unang-unang natutuwa. Why? Kapag binless ka ng ating Panginoon, karangalan yun ng church Hello? For example, ano rito? Meron ba rito gusto maging doktor? Doktor, sige. Eventually, hindi natin alam, di ba? Kung kalooban ng Panginoon, maging doktor yan. Kapag si Adrian, tama Adrian, no? Tama ba ako? Pag naging doktor si Adrian, malulungkot ba kayo? Hindi. Magagalak tayo Kasi meron na tayong meron na tayong may doktor Tama? Magkakaroon tayo ng doktor. Pa-check up ako mamaya Nakikita natin, hindi mo siya dapat kaingitan. Alam niyo, naiintindihan natin, but rather, maging encouragement na kanilang buhay. Ano pa bang gusto natin paglaki? Maging nurse, maging accountant, artista, okay. Comedian o artista, drama. Hindi mo kailangan kaingitan yan. Are you getting my point? Sabi mo sa katabi mo, hindi mo kailangan mainggit. But rather, maging encouragement yan, yung nangyayari sa buhay natin. Tingnan nyo ito mabuti. Ang sabi ng Ecclesiastes chapter 4, 9-10, 2 are better than 1. 2 are better than 1, because they have a good reward for their toil. For if they fall, one will lift him up, his fellow, but woe to him who is alone when he falls and has not other to lift him up. Not another to lift him up, sorry. Okay? Napaka-importante. Huwag tayong loner. Okay? Sabihin natin once again, sabihin po natin sa mga katabi natin, sabihan sa sarili natin, hindi magandang mag-isa. Pag mag-isa ka, parating ka yan, kapatid, I tell you. Kaya marami pong gandong tao na pili niya ang lakas-lakas niya pag mag-isa siya. No? Hindi ko alam kung bakit ganoon Kasi sa totoo lang, tayo po ay mahina alone. Ako mahina ako, aminado ako mahina ako. Kaya nga lang, hinihingal na naman ako, nahirapan na naman ako magsalita kasi mahina ako Okay? And yung katabi mo, mahina din yan Pero itong mahinang ito, pag sinamahan ng kagaya mo, I tell you, walang makakabuwag sa atin. Gets natin? Yung mga mahina, pag pinagsama-sama, umihina ba? Hindi. Mas lumalakas. Kaya nga, remember, encouragement is an oxygen to the soul. Okay? Encouragement is an oxygen to the soul. It helps us breathe when life feels heavy. Okay? Oxygen po ito Ito po yung reason kung bakit po tayo nakapagpapatuloy. We should be grateful for encouragement we receive and also seek to be a source of encouragement to others. Hindi ka lang dapat yung nagre-receive pa natin ng encouragement. Remember this. Hindi lang ikaw yung nangangailangan ng encouragement. Pwede ka rin magbigay ng encouragement sa iba. Alam niyo yan? Gets natin? Tandaan hindi lang ikaw yung nangangailangan ng encouragement. Sabihin po natin sabay-sabay, hindi lang ikaw yung nangangailangan ng encouragement. Tapikin mo yung katabi mo, hindi lang ikaw yung nangangailangan ng encouragement. Okay? Maging encouragement ka rin sa akin. Okay, gets natin? Pwede ba palapakan natin ng ating Panginoon?
Kasi yan yung unang reason kung bakit tayo dapat maging thankful sa ating Panginoon. Grateful for God's encouragement. At the moment na tayo po ay nangihina, tayo po ay binibigyan ng ating Panginoon, hindi lang ng pagpapala, but rather ng someone na makakatuwang natin to learn na tigit sa lahat, ma-encourage sa pamamagitan ng kanilang buhay. Pangalawang bagay, in verse 11 to 13, hindi ko alam kung ba't ako hiningal. Not that I'm speaking of being in need. Ang ganda nito. I have learned in whatever situation, I am to be content. Uting ang ganda talaga eh. Not that I am speaking of being in need. Hindi dahil sa nangangailangan ako ng tulong o nangangailangan ako ng kahit ano. I have learned in whatever situation, I am to be content. Verse 12, I know how to brought low and I know how to abound. Naranasan ko na yan. Naranasan ko yung walang-wala, naranasan ko naman yung sobra-sobra. In any and every circumstances, kahit anong sitwasyon, I have learned the secret of facing plenty and hunger. Naranasan ko yung busog na busog. Oo nga, Pastor, halata naman. At naranasan ko rin yung magutom. Sabi ni Paul, abundance and need. I can do all things through Him who strengthens me. Imagine nyo yun Sabi niya, I have learned. Okay? At naranasan ko na yung mga bagay-bagay na yan. Naranasan ko na yung wala. Naranasan ko yung meron. Okay? I know how to brought low and abound. And panghuli sinabi niya rito sa huli, I can do all things. Bakit daw? Through Him. Sino yung Him na yun? Si Jesus. I can do all things, sa ibang translation, through Christ who strengthens me. Nagagawa ko lahat, kahit walang-wala ako. Kahit naranasan ko magutom, naranasan ko mabusog, magkumot ng bitin, naranasan ko lahat yan. Yung hirap sa buhay, naranasan ko yan. But remember, kaya kong pagtagumpayan lahat kasi kasama ko si Kristo. Gets natin? Kaya kong pagtagumpayan kasi kasama ko si Kristo. So pangalawa, we are grateful because grateful for God's empowerment. Imagine mo yun Sabi ko nga kanina, tayo po ay mahina But God's empower each and every one sa atin. Lahat po tayo ay pinapalakas ng ating Panginoon. One of the reason kung bakit po tayo nagpapagpapatuloy, hindi naman dahil sa atin Listen to this. Kung ang batayan po natin kung bakit po tayo nakapagpapatuloy sa ating paglilingkod ay ang ating mga sarili, matagal na po tayong wala sa paglilingkod. Sa totoo lang, matagal na tayong wala. Kasi nga, kapag at the moment na parang ikaw lang lahat gumagawa, nakakasawa kaya yun, di ba? Pag yung kasama mo parating late lahat, nakakasawa kaya yun, nakakapagod kaya yun. Kapag yung mga kasama mo parang ang tamad sa lahat ng aspeto ng buhay, parang hindi nagsiseryoso, nakakapagod kaya yun. Gets natin? But listen, sabi na Apostle Paul, I can do all things through Christ who strengthens me. Hindi naman kasi ikaw yung magpapalakas Hindi naman kasi ikaw yung magaling Ang magaling kung sino yung Diyos na tumawag sa'yo na magpapalakas sa'yo para pagtagumpayan ng lahat ng bagay. Are you getting my point? Sabi rito, Paul's joy and contentment were not based on circumstances. Napaka-importante po nito, yung contentment. Na kahit sabihin mong, yes, meron ka nito, wala ka niyan, okay lang sa'yo. Meron sila noon, wala ka noon, okay lang yun sa'yo kasi alam mo na hindi naman yun magpupuno ng buhay mo Tandaan po natin, sabi po na Apostle Paul dito, I can do all things. Sapagkat Paul know na kung meron man magpupuno ng kanyang buhay, hindi po yung kayamanan na hinahanap po ng sangkatauhan, but rather, si Kristo yung makapagpupuno ng lahat ng kanyang pangangailangan. Si Kristo po yung magpupuno, okay? God's empowered His people to endure trials, remain faithful, and rejoice regardless of difficulties. Imagine this, ano yung mga bagay na sa tingin mo parang hirap na hirap ka ngayon? Pastor, nahihirapan ko mag-school Nahihirapan po akong gumawa ng ganito, nahihirapan po akong Kapatid, tignan mo yung buhay ng ibang kabataan na kagaya mo. Nagagawa naman nila. Ano kayo yung diferensya? Actually, kadalasan yung eagerness Kaya nga sabi ni Paul sa Philippians, pag tinuloy natin yan, bago ka magreklamo, gawin mo muna yung mga reklamador, taas nga may mga reklamador. Siyempre, walang magtataas. Meron palang isang anas. Reklamador daw si Mark Lee. Ayan. Di ba? Bago ka magreklamo, sabi ni Paul, kapag merong makapagbibigay ng kalulatian sa ating Panginoon na pinapagawa sa iyo ng Diyos, gawin mo muna tsaka magreklamo. Minsan kadalasan kasi, nauna sa atin yung reklamo. Amen.
Yung mga wait lang, gasgas na yan. Wait lang. Si mami naman, wait nga lang, tapos nagiging dragon na. May dinosaur na yan. Ganyan na yung nangyayari. Remember, Paul's joys and contentment were not based on circumstances, but on the strength Christ provided. God empowers people to endure trials, remain faithful, and rejoice regardless of difficulties. Yun yung sinasabi po natin kanina. Listen to this. In 2 Corinthians chapter 12, verse 9. But he said to me, my grace is sufficient for you. Sapat ang habag ko sa buhay mo. Ang ganda nito. No? Sapat ba ang habag ng Diyos sa buhay natin? Napakasarap na maranasan po yung grace ng ating Panginoon. For my power is made perfect in weakness. Therefore, I will boast all the more gladly of my weaknesses, so that the power of Christ may rest upon me. In Isaiah chapter 40:29, He gives power to the faint, and to him who has no might, He increased strength. Sa mga panahon na tayo po ay nangihina, alam niyo po, hindi mo kailangan lumapit sa ibang tao. Lapit ka sa Diyos. Remember? Nangihina ka ba ngayon, kapatid? Lapit ka sa Diyos. Lapit ka sa Diyos. Lord, nangihina po ako ngayon. Sabihin mo yung nararamdaman mo. Ito po yung mga problema ko, etc. and so on and so forth. Kailangan kita, Lord. Yakapin mo ako, palakasin mo ako. And believe me, kaya gawin yun ng ating Panginoon instantly. Kaya kang palakasin ng ating Panginoon. Remember, strength does not come from what you can do. It comes from overcoming the things you once thought you couldn't. Yung mga bagay na, alam mo yon, yung akala mo, kaya mo nilang bigla, hindi. Dapat isipin mo munang kaya mo. Gets natin? When we rely on God's empowerment rather than our own strength, gratitude naturally grows because we experience His sustaining power. Umasa tayo sa ating Panginoon. Remember this. Remember yung walk ng ating faith last month? Panghawakan natin. Huwag tayong bibitaw. Kahit parang mo lang, kala mo lang, corner ka na. Kahit parang corner ka na. I tell you, walang corner sa presensya ng Diyos. Kaya at kaya ng ating Panginoon gawa ng solusyon anuman yung klase ng problemang pinagdadaanan mo ngayon. Ibig sabihin, walang problemang hindi mo kayang pagtagumpayan sapagkat lahat ng problema sa ibabaw ng lupa ay naranasan na ng mga nauna sa ating nabuhay. Okay? Kung ang ilan sa kanila yung nagtagumpay, kaya mo rin magtagumpay. Especially tayo ay Kristiyano. Kaya mo magtagumpay sapagkat meron tayong Diyos na mananagumpay. Amen po ba ron, mga kapatid? At sa huling pagkakataon, in Philippians chapter 4, verse 18 to 19. Pero balikan muna natin. Number 1, yung unang E natin. Number 1, grateful for God's encouragement. Number 2, grateful for God's empowerment. And lastly, okay, this is my favorite. In Philippians chapter 4, verse 18 to 19, ang sabi niya, I have received full payment. Okay? Though, sabi ko nga kanina, siya po ay thankful sa mga taga-Pilipay. And more, I am well supplied. Pinagpala ako. Hindi ko na kailangan ng anumang kabayaran sa aking paglilingkod. Na-receive ko na yung pagpapala ko sa ating Panginoon. And I am well supplied by God. Okay? Having received from Epaphroditus the gift you sent, siyempre, pinagpala ako ng mga taga-Pilipay at siyempre, bukod sa Panginoon, ginagamit kayo ng Diyos sa akin. Sabi niya, a fragrant offering, a sacrifice acceptable and pleasing to God. And verse 19, and my God will supply every needs of yours according to His riches in glory in Christ Jesus. Sabi po ng ating Panginoon. So lastly, grateful for God's endowment. When we say endowment, means a gift, talent, blessing, or ability that a believer is being given by God to a person. Ibig sabihin, pag sinabi nating endowment, in short, God's provision. Okay? Provision ng talent, provision ng blessing, etc. and so on and so forth. Tayo po ay parati pong pinagpapala ng ating Panginoon. Imagine niyo yun, ha? Alam niyo po, hindi po naging madali yung journey po ng church po natin. Sa loob po ng isang taon, magka-isang taon na po tayo, ito pong 29. Sa loob po ng isang taon, sa mga hindi po nakakaalam, ang church po natin ay hindi naman sumulpot lang basta. Okay? Tayo po ay nabuo, syempre sa aspeto ng, tayo po kasi ay mga nasaktan na tao. But eventually, inayos ng ating Panginoon yung damdamin natin. Nag-start po tayo sa Bible study, sa tahanan. Tahanan namin, tahanan ni Sister Leia. And nag-gather ba tayo sa ibang kapatid? I don't know, sa dalawa lang yata, no? So, and so on and so forth. And we're just passing by sa lugar na ito, and nakita namin itong building na ito, ginagawa pa lang. Nilihans namin. Nagtanong kami dito sa lugar na to at nakita namin yung presyo,
Hindi po natin afford. Saan kamay natin kukunin yung pangrenta po rito? Okay? Kasi po hindi naman po ito maiksi. Malaki po ito. Sagad po ito ng dulo sa mga hindi po nakakalam. Then eventually, gumawa po ng kaparaanan ng ating Panginoon. Yung bagay na imposible sa atin, gumawa po ang Panginoon ng pagkakataon na magain po natin to. Nung meron na po tayong pambayad, hindi po rin na tapos na. Kasi po, ang usapan po rito, wala po itong pader eh. Kapag kinuha mo to, ikaw na rin magpapagawa nito. Even yung glass door, tayo po dapat yung magpapagawa. But eventually, kinausap ng ating Panginoon yung may-ari. Sila po yung sumagot nitong pader. Sila na rin yung sumagot ng glass door. That's a blessing from God. Hindi pa puro natapos. Akala po kasi ng karamihan, maganda na agad yung church. And eventually, may mga nakasama pa nga kami, ang ganda-ganda nga ng church nyo, ganyan-ganyan naman. Kasi hindi nila alam kung ano yung pagod eh, yung ginawa nating pagsasakripisyo ng panahon na yon. Alam nyo po, hindi po tayo nag-church dito na may gamit. Wala po tayong gamit na kahit ano. Ang idea lang po ng pastor po ninyo, ang importante meron tayong lugar. Kahit wala tayong mic, kahit wala tayong upuan, kahit wala tayo ng kahit na ano, we will start a worship service. Baka kasi akala natin ganun lang, ano? Hindi nyo alam to, no? Then eventually, may sumagot ng upuan, may sumagot ng mixer, may nagbigay ng drums. Ito lang yata binili natin, no? Pulpit lang binili natin. May sumagot ng mic, yung dalawang mic. May sumagot ng ng mixer natin. Wow! Then eventually, we gathered Sunday service. Punong-puno tayo ng gamit dito. Wala pang stage, wala pang kahit ano. Meron na namang problema, isa pa. Pagkatapos po namin mag-gather, hindi po kami kumakain dito eh. Doon po kami sa labas kumakain. Kasi po para pong pugon po dito. Sa mga hindi po nakakalam. Then eventually, we pray for aircon. May ginamit ang ating Panginoon. Ayan, matatapos na tayo. Ilang buwan na lang? 3 months na lang na binabayaran ng mga leaders natin. And ito'y patunay na God surely bless us. Pinagpapala tayo ng ating Panginoon. At itong linggo, di ba? Noong nakaraan, meron po nagbigay po ng ito po yung magandang upuan po natin. It's a blessing from the Lord. Pwede po palapakan natin ng ating Panginoon. Nakakatuwa. At itong linggo na to, tumawag sa akin, nagpadala ng amplifier. Hindi ko naman gagamitin yan, gagamitin nila yan. Pero masaya ako. Kasi binibless ang ating church. Patunay na kapag meron pong gawain makapagbibigay ng karangalan sa ating Panginoon, hindi mo kailangan matakot eh. Why? Kung yan ay gawain ng ating Panginoon, hindi ikaw magpo-provide niyan, si Lord. Sige po, palapakan po natin ng Diyos. Sabi ko in short, God's provision. Okay? The Philippi generosity was an offering pleasing to God. Kaya nga, ito po mga taga-Philippi, sa totoo lang, sila po yung isa sa Macedonian churches na talaga namang hindi naman po okay when it comes to finances eh. Totoo po ito. Okay? But rather, meron din silang pinagdadaanan. But if we're going to read, di ba, Corinthians, ang sabi po ron, bagamat itong mga taga-Macedonia, bagamat sila po ay naghihikahos, he used the word naghihikahos, naghihirap, but still, nung nalaman nilang nangangailangan yung Judea ng tulong, sila po yung kusang loob pa, nagbigay ng higit pa sa kanilang kaya. Grabe. Kaya naman naniniwala ako na itong Philippi ay biniles talaga ng ating Panginoon. Kaya naman napaka-importante na maging grateful tayo sa endowment ng ating Panginoon. Ano man yung meron tayo, hindi lang yung church po natin, kasi naniniwala ako, hindi lang po yung church yung pinag-bless ng Panginoon. Bine-bless din po tayo ng ating Panginoon. Appreciate po natin yan. Okay? Appreciate po natin yan. Sabi nga ng Matthew chapter 6:33, but seek first the kingdom of God and His righteousness. And what will happen? And all these things will be added to you. Imagine mo yun yung kailangan mo sa araw-araw. Di ba? Nagtatrabaho ka pa. Bakit nagtatrabaho? Para makabili ng pagkain, ano pa ba? Damit, kuryente, pangluho mo. Sabi ng Panginoon, seek first the kingdom of God and all these things will be added to you. Idadagdag lang ng ating Panginoon. Imagine mo yung pinaghihirapan mo, idadagdag lang pala ng Diyos pag nagsik tayo ng kingdom ng Panginoon. Gets natin?
Piliin natin yung mga pag-glorify sa ating Panginoon. Grateful for God's endowment kasi hindi po pabaya ang Diyos po natin. Buhay po ang Diyos po natin at siya po yung Diyos na nagpo-provide sa ating buhay. And James chapter 1:17, every good gift and every perfect gift is from above, galing sa ating Panginoon, coming down from the fathers of light, with whom there is no variation of shadow due to change. Okay? Remember this. Gratitude turns what we have into enough. Gratitude turns what we have into enough. Kapatid, huwag mong tignan parating kulang ka or may kulang sa'yo. Remember? Kulang ako kasi, Pastor, ito po, kailangan ko po ng kailangan ko po ng masisilungan, mga bahay, o ano-ano man. Kapatid, huwag mong isipin problema mo yan. Magtiwala ka sa ating Panginoon. Yung akala mong kulang sa'yo, eventually, one day, you will realize, hindi pala kulang. Enough pala si Lord sa buhay ko. Tama? Enough ba si Lord? Remember, gratitude arises when we recognize that God is the ultimate source of every blessing. Don't just seek for the blessing. Dapat ang sinisik po natin, yung blesser. Okay? Don't seek just the blessing. Mas hanapin po natin yung sino po yung nagpapala po sa atin. Parangalan po natin ng Diyos na nagpapala po sa atin. And he end up to these verses, verse 20. Hindi ko sinama kanina, nasama ko kasi kanina. Sabi rito, to our God and Father be glory forever and ever. Amen. Kinlose niya Apostle Paul, sabi niya,
Isa pa po nating palakpakan ng Diyos. Patuloy pong nagpapalakas sa atin. Amen. Are we blessed na narinig po nating salita ng Panginoon? Amen. Sige po, as we close our gathering this morning, patuloy po nating pasalamatan ng Diyos na hindi tayo karapat-dapat sa lahat ng binibigay niya sa atin. Pero dahil sa kanyang pag-ibig, ginawa niya tayong karapat-dapat. Amen. Sige po, patuloy po tayo maris sa Diyos. Nakakabangha kung gano'n ba yung ibig ng Diyos. Amen. Katipo sa ngalan mo, Panginoon, ang lahat ay nagdiriwang, ikaw ay kapiling ngayon. Umuulan ng pag-asa, kami ay nagkakaisa. Ang manang aming katayuan, hiling mo ng lubusan. Sabay-sabay nagagalak sa indak ng papuring ito. Sabay-sabay nagagalak sa sayaw at papuri sa'yo. Habang-habang ang pag-ibig lampas langit sa amin tumubos. Di karapat-dapat magpalain, ngunit biyaya mo'y binuhos. Habang-habang ang pag-ibig lampas langit kami, minahan mong lubos. Aming itatanghal, pangalan mo, Jesus. Mula po umpisa, from the start. Kami ay nagkatipon. Sa ngalan mo, Panginoon, ang lahat ay nagdiriwang, ikaw ay kapiling ngayon. Umuulan ng pag-asa, kami ay nagkakaisa. At manang aming katayuan, ibig mo ng lubusan. Sabay-sabay. Sabay-sabay nagagalak sa indak ng papuring ito. Sabay-sabay nagagalak sa sayaw at papuri sa'yo. Kamang-hamang ang pag-ibig lampas langit sa amin tumubos. Di karapat-dapat pagpalain, ngunit biyaya mo'y binuhos. Kamang-hamang ang pag-ibig lampas langit kami, minahan mong lubos. Aming itatanghal, pangalan mo, Jesus. Hamang-hamang ha! Kamang-hamang ang pag-ibig lampas langit sa amin tumubos. Di karapat-dapat pagpalain, Lord! ngunit biyaya mo'y binuhos. Kamang-hamang ang pag-ibig lampas langit kami, minahan mong lubos. Aming itatanghal, pangalan mo, Jesus. For the last time! Kamang-hamang ang pag-ibig lampas langit sa amin tumubos. Di karapat-dapat pagpalain, ngunit biyaya mo'y binuhos. Kamang-hamang ang pag-ibig lampas langit kami, minahan mong lubos. Aming itatanghal, pangalan mo, Jesus. Aming itatanghal. Aming itatanghal, pangalan mo, Jesus. For the last time. Aming itatanghal, pangalan mo, Jesus. Tayo po'y maaari na pong mag-break out and let's answer these questions pang tayo po'y makapag-reflect sa salita ng Panginoon. Sige po, let's find our groups.